Nasubukan nyo na ba magmotor sa ibang bansa? Well, samahan nyo ako dahil itatry natin ngayon dito sa Chiang Mai, Thailand. So actually, hindi ko naman talaga ito pinlano, pero habang nag-iikot ako dito sa may Tapay Gate, dito sa may Chiang Mai, nakakita ako ng for rent na mga motorsiklo. Ranging around 300 to 500 baht per day. Pag kinonvert sa peso, that's roughly around siguro mga 550 to 900. So yan yung unang in-offer sa akin, red na hindi ko sure kung Honda Lead. I might be wrong. Pero hindi ko kasi masyadong bet. So, talaga yung binibenta niya sa akin. Pero nakita ko kasi yung Honda Click, yan, yung Honda Click na yan. And sabi ko, I also have that motorcycle, so hindi ko kailangan mag-adjust. So yun yung na-request ko. And that's 300 baht per day lang. What do I need to give you? License? Passport? Okay. So nag-fill out lang ako nitong form and I paid the 300 baht. Tapos on my way na, hiningi lang nila yung passport ko. So ito yung video na paalis na ako dun sa shop. Tapos if you notice, maya-maya na-realize ko na parang, teka lang, bakit yung passport ko wala yata sa akin? So I went back and asked, nasan ba yung passport ko? Naiwan ko ba? Apparently, they will keep your passport, and unfortunately, hindi ako komportable na yung passport ko nasa ibang tao while I'm in another country. Keep? Okay. You know, keep daw. So, right then and there, dinecide ko na iikot lang ako for a while. So, I just took the motorcycle for a spin around the central part of Chiang Mai. Siguro mga less than 3 hours lang. So, what's the experience like riding a motorcycle in Thailand? Well, the first complication is the fact that compared to the Philippines, you drive on the opposite side of the road. Medyo sinuwerte lang ako at least dito sa Chiang Mai because yung paikot ng main city center ng Chiang Mai is one way and medyo madali siyang maintindihan. But once you get into the smaller streets, talagang medyo ano yung brain chemistry mo because syempre kung sanay kang magmotor sa Pilipinas, hardwired ka to stay on the right side of the road, diba? So, kakaiba na you have to stay on the left. So, yun lang yung medyo isa sa mga pinakamahirap. Another difference that I noticed is dito sa Thailand, hindi sila strict sa helmet. Actually, kahit nag-grab bike ako, hindi rin required ang helmet. Actually, minsan yung mga grab bike, wala silang helmet. Yung iba meron naman nag-o-offer, pero mostly wala. Or hindi na nila ino-offer in the first place unless hingin mo. Ngayon doon naman tayo sa mga similarities na pansin ko. First of all, yung mga kamote sa kalsada, may that be 2 wheels or 4 wheels, ganun pa rin yung may encounter mo. Medyo pare-parehong nilalang yung mga kamote dito sa Thailand at saka sa Pilipinas. Pero hindi sila kasing wild no mga kamote sa Vietnam. Yun, ibang animal yung mga nandun. Another similarity is of course yung general experience ng init, usok at alikabok dahil magkapitbahay natin ang Thailand at halos pareho lang din yung mga road condition especially dito sa Chiang Mai na yung main city center puro lubak. So isa sa mga advantages of being in a motorcycle in another country is being able to visit easily yung mga iba't ibang mga tourist spots na siguro gagastos ka pa ng additional na pamasahe para lang mabisita. So yan, ang dami ko nakita ng mga temples within the city center ng Chiang Mai na hindi ko nalakad. So wala, ang saya. Yun nga lang, however, unfortunately, dahil hindi ako komportable na wala sa akin yung passport ko, hindi ko na pinangarap na lumayo ng city center. So, hindi na ako nakapunta dun sa Doi Suthep or Doi Intanon. Yun, Doi Intanon medyo malayo. Yung Doi Suthep, kakayanin pa ng motor kasi around an hour away lang siya from the city. Pero, hindi ko na pinangarap dahil nga ayokong lumayo nang wala sa akin yung passport ko.
And alam ko dito sa Thailand, meron din mga checkpoint. So, ayoko sanang ma-checkpoint at that time kasi number one, wala sa akin yung passport ko. So, and another thing is hindi binilin sa akin nung pinagrentahan ko ng motor kung may ORCR ba o may katulad na dokumento. Kasi di ba usually pag sa Pilipinas, renta ka ng motor. Kasi na-try ko na yun, nagrenta ko ng motor sa Sikihor. Binilin sa akin, o sir, nandito sa loob yung ORCR para pag na-checkpoint ka. O di ba? Yung dito sa may walang ganun. So, ayan mga additional videos lang ng mga sites na nakita ko while I was riding the motorcycle in the city. Wala lang, nakakatuwa. Ang galing. So, hindi ko na sinama dito sa video pero umuwi pa ako ng hotel niyan para magpahinga ng konti at uminom at saka magpahid ng sunblock sa init. So, isa pala sa mga binilin sa akin is before ko ibigay ay dapat full tank yung motor. Dahil full tank ko siyang nakuha, dapat full tank ko din daw siyang ibalik. So, nag-scout na ako ng mga gas station noon. Meron ako nakitang gas station na self-service. So, medyo takot ako dahil hindi naman ako marunong. And sa ibang bansa yun, syempre, di ba? So, naghanap ako ng gas station na may attendant. So, I think I spent like, 40 baht lang yata or something. So, mura lang naman dahil halos hindi ko naman nagalaw masyado dahil paikot-ikot lang naman ako sa city center. So, that's it. After kong magpagas, umikot na ako saglit and binalik ko na yung motor. So, dito yan. Itong shop na to ay dito sa may bandang Tapay Gate at ito yung pangalan ng shop.